Kay 5 million views ang ginpost ko last time sang akon roast pork. Ari tudluan ko kamo kung paano maghimo sang roast pork nga daw lechon. Ang sikreto dito ay hindi yung pag-ikot-ikot ng baboy sa ibabaw ng uling, no? Ang sikreto ko dito sa paggawa ng roast lechon ay ito nga, ang paghihiwa ng baboy. Hindi naman ako pwede maglechon ng buo dito. Syempre, tingi-tingi lang talaga ang kakayanin nating ilechon sa ating maliit din na oven, no? In a few moments, malalaman nyo kung bakit hinihiwa ko siya sa gitna. Hindi pwede na walang purpose yung paghiwa ko ng karne sa gitna, no? Dito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ipinapalaman ko sa aking roast lechon. Ito nga, no, mga simpleng spices lang ito na makikita sa aking kitchen. Siyempre, bakit ba ako maghahanap na wala sa aking kitchen, no? Next, move on tayo kung paano ko pinapahid yung mga spices sa aking hiniwa na baboy. Napaka-importante para sa akin na uunahin ko talaga ang maglagay ng asin. Yun talaga ang una kong pinapahid. Tapos nag-a-add ako ng ground pepper. Tapos maglalagay din ako ng garlic powder. Tapos hihimas-himasin ko siya para magpantay yung lasa syempre sa karne. So ito nga yung purpose ng paghiwa ng karne para mapantay yung lasa ng ating mga spices. At dahil naging paborito ko na rin yung spice na rosemary, syempre mag-a-add din ako dito ng durog na rosemary. Kung may naririnig pala kayong mga kotse na parang maharot-hot sa background, kasi nagvo-voice over ako dito sa tabi ng daan habang naghihintay ako kay baby boy. At nagdagdag din ako dito ng powder na tanglad. Alam nyo ba na mas maganda gamitin yung powder na tanglad kaysa sa buo na tanglad? At nagdagdag din ako ng sliced onion kasi daw masarap daw yung roast pork kapag mayroong sliced onion. So syempre wala namang mawawala kung itry natin, di ba? At tapos na siya yung preparation natin sa paghahanda ng roast pork lechon. Ganito lang talaga siya kasimple. Syempre tignan natin kung talagang pantay yung paglagay natin ng flavoring ba. Kasi mamaya yung iba walang flavor, no? At dito na tayo sa part na kailangan nating i-roll ulit back yung ating roast pork na binili, no? Fresh roast pork. Ganito lang siya. Kung paano natin siya binuksan, ganun din natin siya itiklop. Ginamit ko ulit yung string na kinuha ko dito kanina kasi maganda yung string na ginagamit nila dito. Actually, yung pork na binili ko na ito ay ready to roast na. Hindi mo na kailangan na hiwa-hiwain kung tinatamad ka, no? Dahil Pinoy tayo, syempre lagyan natin ng konting drama-drama sa ating roast pork, no? So gawin natin siyang roast pork lechon. Dahil medyo may kamahalan ang lechon dito sa amin, no? Syempre, wala naman akong magawa kapag namimiss kung kumain ng lechon. Syempre, sariling sikap talaga kagaya nito. Mabuti na lang talaga at marunong ang inyong lingkod na magdiskarte-diskarte ba kapag namimiss yung mga pagkaing Pinoy. Yung ganitong size ng roast pork, no, nagkakahalaga ito ng below $20. So kapag nagdesisyon naman ako na bumili ng lechon, aragoy talaga mga langga, aragoy talaga ang isasyagit ng aking bulsa. At para talaga ma-achieve yung lechon na skin, kailangan natin siyang himas-himasa ng asin sa ibabaw, no, yung balat ng baboy. Yung iba may patusok-tusok pa silang nalalaman dito sa skin ng baboy, no? Kapag dito kayo sa Australia, huwag nyo nang tusok-tusukin kasi meron na yung guhit-guhit mula sa butcher. Ginuguhit-guhitan na nila kapag roast pork nga yung tawag sa pakiting, no? At syempre, para super sure tayo na lechon skin nga siya, ay magsispray din tayo dito ng olive oil. Kunti lang, wag naman nating paliguan, no? Hindi nyo lang nakikita, ipinatong ko pala itong baboy sa may cooling rack na stainless steel. Makikita nyo mamaya ang dahilan kung bakit. Ipasok ko muna yung baboy sa may oven na na-preheat ko ng 15 minutes. So ito ang dahilan kung bakit ipinatong ko siya sa cooling rack. Kasi maglalagay ako dito ng tubig. Para hindi maging hilaw na sunog ang ating roast lechon ba. Ang mahal kaya ng kilo ng baboy ngayon. So habang naghihintay ako at nagsasayang ng 2 oras na electricity dahil electric yung aming oven, ay maglilimpyo muna ako ng aking garden. Dito pala may tanim ako dito na gabi.
Sobrang napaka-warm ng last month ng winter ngayong taon. Naku, talagang madami ang masaya dahil nga syempre sa sobrang lamig ba naman ng winter, sino ang hindi hihidlawin sa sikat ng araw, no? So, ang pinakamaganda para sa roast pork nga kapag gumagamit kayo ng electric oven dito sa Australia, kailangan talaga mahigit 2 oras mo siya i-roast ng pahinay-hinay. Huwag naman masyadong tudo-tudo ang power ng inyong oven, no? O diba, lechon na lechon talaga ang peg at hintayin nyo dito habang nagkikihad nga ako ng roast lechon, no? Dito nga habang nagkikihad ako, no, amoy na amoy ko talaga ang Pilipino lechon. Hindi mo talaga akalain na roast lang pala ito. At hindi din ito magpapahuli pagdating sa lasa, talagang lechon na lechon. Siyempre ba, sino ba naman ang makakadaig ng power of lemongrass sa lechon, no? Hanggang hiwa lang ang makikita nyo dito mga langga. Hindi na kami nag-video sa kakakain kasi nag-uugta si baby boy ba. Kasi gutom na daw siya. Kaya pagkatapos nito, yung video dito ay nag-i-end sa paghuhugas ng pinggan ng aking husbandry. Siyempre pagod na pagod ako, no? Nagluto ako tapos nag-garden pa. Ano kayo?